isang caring, loving at protective dad daw, si Mr. Jerry Craval, sa kanyang 5 anak. Yes, meron po siyang 5 anak. At ito pa, ang kanya pong eldest ay 20 years old, at yung sumunod 19, 13, 12, at yung youngest 4. Aba, ano ba naman yan, Jerry, Hindi naman ako makapaniwala. 5 na yung mga kids, actually, hindi na kids, So, 5 children. So, meron ka na palang 20-year-old daughter. At ito si? Tiffany. Tiffany, Tiffany. Tapos yung 19, Kevin Erica. So, boy siya. Hindi, babae yun. Ah, bakit Kevin? Kasi gusto ko maging lalaki yung panganay ko. Oo. Naging babae. So, Tiffany. Sabi ko, nung nag-buntis ulit, sabi ko lalaki na yan. Hindi pa nilalabas yun. Kevin na ang pangalan. Naka-ready na yung pangalan niya. Oo. So, nung pinanganak, babae na naman. Ano pangalan nito? Kevin? Sige, tuloy mo na yung pangalan na. Hindi, pangit. Bakong lalaki. Dugsungan na lang. Erica. Naging Kevin Erica. Kevin Erica. At yung third? Elizabeth. So, girl na naman. Sa 3 Maria. Sa lalaki na. Ayun. Si Paul Eric. Yun na. Confirmed na. Lalaki na talaga si Paul Eric. Sunod, lalaki no, Rex Bulso. At siya si? Si Luzcob. Luzcob. No, pastor na parang Russian name, Luzcob. So, yung ba talaga niya? O, Hindi niya lang? Tumubo na lang yung pangalan na yan. Bigla na lang nag-Luzcob yung tawag. Tumubo talaga, Parang halaman lang, So, anong style mo ng pagiging tatay sa kanila? Masaya akong inuubos ko yung oras ko sa kanila eh. Wow. Oo. So, talagang fine Enjoy ko time. yung gumigising ako maaga para mag-prepare ng breakfast. Tapos, yarid ko sila sa school. Pero hindi ko na sila nasusundo. So, tulog ako. Baligtad eh. Basta talagang gigising ka na maaga para ipaghanda sila almusal. Ihatid mo sa school. Tapos, gano'n din. Oo. So, doon pa lang bonding na yun di ba? Tapos, pag namasyal kami rin ang magkakasama. Yung sex side ko, being an action star, nandun. Diba? Luluto ako. Yes, oo. So, describe mo naman yung relationship mo sa bawat isa sa kanila. Una mo na si Tiffany or Terek, ano bang Terek. Tatay Eric ako eh. They used to call me Tatay Eric. In short, Terek. Terek. So, yung tawag nila sa'yo. Oo, Terek. So, itong si Tiffany, since syempre, firstborn mo, tapos babae pa. So, very close ba kayo? Oo. Daddy's girl ba si Tiffany? Oo naman, lahat yan. Lahat yan. Kabiruan ko yan eh. Parang kaidaran lang nila ako. Parang barkada, kasi nga 20 years old, 19. Kahit yung may 6 ko, saka yung 40 right. Pero hindi ba mahirap na medyo malayo yung agwat? Of course, yung 1920, okay lang, halos magkadikit. Pero tapos biglang 13. Diba? Ang tagal nga eh. Oo. Nasundan. So yung bang, yung mga Hindi style naman, mo madali. ng pagiging tatay sa kanila, magkakaiba? Yung approach? Pare-pareho lang. Pare-pareho lang. At surprisingly, meron pa siyang 4-year-old son. Diba? Yayo ako nun, yayo. Oo. So meron ka pa talagang toddler, Si may yaya kami. Sa akin pa rin natutulog yun. Natutulog yun sa dibdib ko eh. Wow. Wala kasi yung asawa ko. Nasa Australia. So, ikaw ba, masasabi mo na very hands-on daddy ka din? Oo. Kasi, unang-una, nung bata ako, ang mother ko at saka father ko, separated. Yung hindi nagawa ng tatay ko, ginagawa ko sa mga anak. Iba close kami ng tatay ko. Yung father ko niya, he's a good provider. Kaya parang gusto mo talaga, pag ikaw nagkaroon ka ng sarili mga anak, yung secret na bibigyan mo talaga na Alam ko yung oras sa bata, gusto niya niyayakap siya ng tatay niya. So, inahanap ko yung nung araw. So, very malambing ka sa mga anak mo. Pero masasabi mo bang ang laki ng nabago sa'yo ng fatherhood? Ako, nung bago-bago akong nagkaroon ng anak, hindi ako ganyan. Kasi wala lang, nasa yaya lang. Okay lang. Kaya nung nagkakaisip na ako, parang gusto ko lagi ko silang kasama. Mas na-appreciate mo yung time being with them. Ano yung biggest challenge ng pagiging ama para sa'yo? Ako, Ito ba yung pag nagkakasakit sila? O tipong nagkakasakit sila, o challenge sa'yo? Ang dami nilang tanong. Yung gano'n. Yung pagka, di ba napaka... wala naman silang masyadong tanong. Sanay sila sa akin.
So far, okay lang, no? Sturdy lang yung pagiging daddy mo. Oo, wala pa namang... Mga anak ko ang babae, maloko pa yung mga yan. Pag may magagandang babae, sasabihin, Derek, tingnan mo yung ganda. Kaliwa mo sa kaliwa. Oo nga. So, Yes, sila. tingin ko talaga, very cool daddy ka. Eto kaya, ibalita rin namin, mukhang frustrated singer din siya. Dahil bukod sa pag-ate, mahilig din palang kumanta si Jeric. Sasampulan niya tayo at dapat masaksihan natin yan sa pagbabalik pa rin po ng Moment! Bukod daw sa acting, si Jeric ay mahilig din sa singing. Bakit hindi tayo mag-video? Okay ngayon. So, music please, yung favorite song ni Jeric na Lover's Moon. Ayan. Kulang na lang ice cream sa kaming manager. May kukupit. Lover's moon night, as I look back over my shoulder, all the stars are shining bright, just like the night when I used to hold her. She's out there somewhere under the lover's moon. Lover's moon, won't you shine on me? I'm dancing with a memory. I wish I may, I wish I might have one last chance to hold her tight, waiting. Yes, correctin mo na lang. I know she's waiting. Nangyari, di mo kapsado I know she waits for me under the lover's moon. Wow! Ang galing, di ba? O, di ba? Talaga naman. Pero paborito ko yan, pero hanggang ngayon hindi ko kabisado. Oo, hindi. Pero kabisado mo, dahil sabi mo mali yung lyrics eh. Di ba? Oo nga naman. Alam mo, sabi mo kanina, di ba, nung off-cam, yung mga tao tuntua pag nakita nila yung action star kumakanta. So, totoo nga lang. Kasi parang cute nyo nga no, yung mga action star pag nakita mong kumakanta. Kasi parang bago sa paningin ng tao, no? Hindi Kasi sila sanay. usually ang hawak, baril eh. Barel, oo. So, pag kami hawak ng mic at kumakanta-kanta with feelings pa, natutuwa talaga yung mga tao, no? At saka di ko doon careless kahit wala ka sa tono. Oo. Diba? So, isa ba ito sa paborito mong kanta? Ayan, paborito ko yan. So, kung meron kang paborito namang kanta para sa family, para sa mga anak mo, meron ka bang kanta na dinededicate mo sa kanila? Nasa tingin mo Father and son? father and son. Para sa mga anak mo yan. Lalo na sa mga anak mong lalaki, no? Pero before we go, anong gusto mo sabihin sa maraming tatay natin? Actually, hindi lang po sa mga tatay, ano? Pati na rin sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon na I'm sure marami na talagang nakamiss sa'yo, di ba? At syempre, maaaring bigyan mo sila ng tips tungkol sa pagiging daddy. Doon po sa mga tatay na katulad ko, mapaka-mahal-mahalin niyo po ang inyong mga anak at maging good provider kayo, hindi sila pababayaan lalo na sa aspetong pag-aaral nila, sa edukasyon nila, alalayan niyo sila mabuti sa abot ng inyong makakaya. Hindi naman po kasi dahilan yung kasi wala akong pera kaya hindi ko mapag-aaral. Marami naman pong paraan. At bago po tuloy ang magpaalam sa atin, si Mr. Jeric Raval, di ba kanina po yung napag-usapan na nung time na bago siya maging action star, ay inihahalin tulad siya kay Mr. Robin Padilla. At isa sa hinahangaan naman niya during that time ay si Mr. FPJ, di ba? So, pwede bang magpaalam ka sa amin, Jeric, in a FPJ way? At maya-maya naman si Mr. Robin Padilla way. FPJ? Magpaalam ka sa ating mga manonood? Maraming salamat sa pagkakainvitan niyo sa akin. Sa mga nanonood na Moment. Salamat. At syempre, di ba? Last but not the least, ako, napaka-star-studded po talaga natin.
natin dahil narito rin po at inimbita rin tayo, binisita rin tayo, di ba, dito sa Moments. At yun nga ay magpapaalam na rin si Mr. Robin Padilla. Muli siyang bumalik. Robin? Mga tol, maraming salamat po sa pagkakainbita niyo po sa akin dito po. Alam niyo, maraming salamat. Akong karangalan po ang kayo po'y makadaw pang balan po. Oo, naku. At biglang tumayo si Mr. Robin Padilla. Tol,